ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa aking. Narito na nga ang ating pagkaabangan ngayong Huwebes sa abot kamay na pangarap. Dito nga nakumpirma ng mga kapulisan itong kotse na ginamit nung tumakas daw ang mga kidnappers dito Pedong Pepe. At nakumpirma nga nila na hindi pagmamayari ni Moira ang kotse na ito dahil naaalala ni Giselle na ginamit daw ito ni Moira. At dito naman na sinabi ng mga pulis na si Nerissa daw ang may-ari nito at hindi na nga. Nagtagal ay sinubod na nila itong si Nerissa upang ipahuli nga dito ni Giselle upang malaman kung siya nga ba ang mastermind dito sa kidnapping sa nangyari nga kay Don Pepe. At magiit naman na itinatanggi ni Nerissa na hindi daw siya ang nagkidnap kay Don Pepe dahil ginamit lamang daw itong kanyang kotse sa mga kidnappers nung nawala itong si Don Pepe. At dito na rin napilitan na magsabi itong si Nerissa dito kay Giselle na hindi daw dapat siyang makulong. Dapat daw itong si Moira dahil siya daw ang gumamit ng huli dito sa sasakyan ni Nerissa. At nagulat naman ang husto itong si Giselle na tama nga ang kanyang kutob na may kinalaman nga itong si Moira sa nangyaring kidnapping dito nga kay Don Pepe. Samantala, tila nakaramdam naman itong si Moira dito kina Justin at Eric na tila may gagawing hindi maganda sa Apex at kinumbinsi niya itong si Justin na dapat daw ay magkampihan sila upang pabagsakin si Giselle at itong Apex Hospital at hindi naman makakibo itong si Justin dito sa sinabi ni Moira. At ganoon din ang sinabi ni Moira dito kay Eric na alam niya ang mga ginagawa nito. At ganun din, sinabi ni Eric kay Moira na may marami siyang alam tungkol dito nga kay Moira. Samantala, nagkataharap na nga itong si Justin at itong si Zoe. At mainit na ang nagiging unang tagpo na sa kanilang dalawa. At maya-maya nga, dumating itong si Annalyn. At dito naman sana nabubuhusan sana ni Justin ng mainit na kape itong si Zoe, subalit ay hindi nga ito naibuhos kay Zoe. Dapat na daw ay kay Zoe mapunta. At dito naman na sinabi ni Zoe na hindi daw tama ang ginawa dito nga ni Justin at tinangka ngang habulin ni Zoe itong si Justin, subalit pinigilan nga siya dito ni Annalyn dahil baka daw kapag nalaman ni Giselle at ni RJ ay baka lalo lang silang magkakaroon ng problema na ngayon nga ay hindi pa nga naka-recover itong si Lolo Pepe. Samantala, hindi nga na ituloy na sabihin ni Lynette dito sa kanyang anak na si Annalyn ang tungkol sa ginawa ni Carlos sa kanya dahil inunahan na nga ito ni Carlos at nakiusap itong si Carlos dito nga kay Lynette na kung mayroon man silang problema ay sana daw wag nang iparating kay Annalyn dahil gusto daw ni Carlos na magkaayos silang dalawa. Subalit pakitang tao lamang ang ginagawa ni Carlos upang hindi nga malaman na sinasaktan ni Carlos itong si Lynette. At gusto nga bumawi ni Carlos kaya may pasorpresa siya dito kay Lynette at ito na nga yung passport. At gusto niya na sumama daw itong si Lynette dito kay Annalyn papuntang Japan. Nang sa ganon, magkabanding naman silang mag-ina at tila hindi nga masyadong natutuwa itong si Lynette. At sigurado naman daw itong si Carlos na matutuwa itong si Annalyn na malaman na makakasama itong kanyang ina na si Lynette. Kaya yan naman ang ating pakatutukan bukas kung dito na nga ba madidiscover kung sino nga itong suspect sa nangyaring kidnapping dito nga kay Don Pepe dahil sa kotse dito ni Nerissa. Tiyak na madadamay nga ito. Yan ang ating patuloy na pakabangan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap.